15 mga ibon na halos mayayaman lang at nakakapag-alaga dahil sa mahal ng expenses sa pag-aalaga nito. Pagmamahaling pet bird ang pinag-usapan sa Pilipinas, kailangan mo ring isipin ang permits, papeles, malaking kulungan, espesyal na pagkain, vet cares, vitamins at oras para sa pag-aalaga. Pinoy's World TV. Number 15. Goldian Finch. Huwag kang magpapalinlang sa size nito dahil isa ito sa pinakamagandang finch sa buong mundo. Para itong maliit na ibon na pininturahan ng red, yellow, green, purple at blue. Sa Pilipinas may mga common na finches na mura, pero ang high quality Goldian Finch, lalo na ang rare color mutations at proven breeding pairs, pwedeng umabot ng ilang libo hanggang tens thousands depende sa bloodline at kulay. Hindi ito sing mahal ng Macau pero para sa maliit na ibon mahal na ito. Ang dahilan kung bakit pang seryosong hobbies ito dahil sensitibo sila sa temperature, stress at diet. Kailangan nila ng malinis na aviary, tamang seeds, vitamins at minsan live food or egg food kapag breeding season. Number 14. High-end canary. Kapag sinabi mong canary iisipin ng iba, simpleng dilaw na ibon na kumakanta lang. Pero sa bird world, may mga canary na parang luxury version. May Yorkshire canary, Norwich canary, Gloucester canary at singing lines na pinagmamalaki hindi lang dahil sa kulay, kundi dahil sa tintig ng balahibo at boses. Sa Pilipinas, ang ordinaryong canary may kamahalan na, pero imported or champion line canary pwedeng umabot sa presyo na hindi na pang beginner. May mga breeder na willing gumastos ng mas malaki para sa magandang pair, lalo na kung pang breeding at pang show ito. Ang canary ay hindi tulad ng parrot na kailangan lang hinahawakan. Mas bagay sila sa taong mahilig makinig at mag-observe. Unique fact, noong unang panahon ginagamit ang canary sa coal mines dahil sensitibo sila sa toxic gases. Kapag nanghina ang ibon, ibig sabihin, warning yun na delikado na ang hangin. Number 13. Sun Conure. Ito'y parang maliit na araw na may pakpak. Bright yellow, orange, green at sobrang lakas ng personality. Sa Pilipinas, popular ito sa mga parrot lovers dahil maganda, playful at mas maliit kaysa Macau. Pero hindi ibig sabihin na mura ha. Ang hand-tamed Sun Conure, lalo na kung healthy, young at may papers pwedeng maging mahal. Ang rare mutations tulad ng red factor or high color lines mas mataas ang presyo. Ang catch dito sobrang ingay nila at kailangan nila ng atensyon, toys at daily interaction. Ang mga ibong ito kapag napabayaan, pwede silang ma-stress at mag-feather pluck, kaya hindi sapat na may pera ka. Kailangan may oras ka rin para sa kanila. Number 12. Eclectus Parrot. Ito ang isa sa pinaka-unique na parrots dahil sobrang magkaibang itsura ng male at female. Ang male bright green, habang ang female red at blue. Sa ibang ibon, mahirap malaman ang kasarian pero sa Eclectus, parang dalawang magkaibang species ang itsura nito. Sa Pilipinas, mahal ang Eclectus dahil exotic, maganda at kilala sa pagiging intelligent, pero hindi ito basta-basta alaga. Sensitive ang digestive system nila, kaya hindi pwedeng puro seeds. Mas kailangan nila ng fresh fruits, vegetables, leafy greens at balanced diet. Kapag mali ang pagkain, pwede sila magkaroon ng feather problems, toe tapping o health issues. Kaya ang gastos dito, hindi lang sa pagbili. Tuloy-tuloy ang gastos sa pagkain at care. Ang ibong ito may natural powder-free feather quality kumpara sa ibang parrots. Kaya iba rin ang texture at shine ng mga balahibo nila. Number 11. Gala Cockatoo. Ito'y pink and gray na cockatoo mula sa Australia. Kung beauty ang usapan, elegante ito. Hindi siya kasing laki ng ibang cockatoo, pero may dating na parang sosyal, clean at very rare.
Sa Pilipinas, hindi ito karaniwang nakikita sa ordinary pet shops. Kapag legal imported ito o captive bred with documents, pwedeng maging napakamahal. Kaya usually, ang nakakabili nito ay serious collectors o mayayamang bird hobbyists. Pero kahit cute ang itsura, kakatu pa rin ito. Ibig sabihin, kailangan nito ng atensyon. Kapag nabore, pwede itong mag-ingay, sumigaw, manira ng kahoy o mag-develop ng bad habits. Hindi ito decoration sa bahay, guys. Ito ay intelligent animal na kailangan ng mental stimulation. Sa Australia, ang gala ay minsang nakikita sa malalaking flocks, pero bilang pet, kailangan itong socialized para hindi maging aggressive o overly attached sa isang tao. Number 10. Umbrella Cockatoo. Ito ay sikat dahil sa white feathers at malaking crest na bumubuka na parang payo. Mukha silang sweet, clingy at theatrical, pero behind that angelic look, may ibon na sobrang demanding sa atensyon. Sa Pilipinas, mahal ang umbrella cockatoo dahil imported, regulated at hindi madaling alagaan. Ang presyo nito ay pwedeng umabot sa 6 digits, depende sa age, tameness, health at papers. Ang problema dito sa cockatoos, kapag hindi nabigyan ng time, pwede silang mag-scream ng sobrang lakas. Pwede rin silang maging destructive, kaya hindi ito para sa taong bibili lang dahil maganda sa TikTok. Cockatoos are known as Velcro birds dahil gustong-gusto nilang dikit sa owner. Sweet yun sa una, pero kapag hindi na na-manage, pwede itong maging separation anxiety. Number 9. African Grey Parrot. Kung talino ang basihan, legendary talaga ang ibong ito. Kilala ito bilang isa sa pinakamagaling manggaya ng human speech. May mga African Grey na hindi lang basta umuulit ng words, kundi nakakapag-associate ng sounds, routines at commands. Sa Pilipinas, napakamahal nito lalo na ang hand-fed, hand-raised at talking African Grey. Pero dahil regulated ang trade nito internationally, kailangang sobrang siguradong legal ang source at complete ang papers. Hindi rin ito beginner bird. Sensitive sila emotionally. Kapag na-stress o napabayaan, pwede silang mag-feather pluck. Kailangan ng routine, enrichment, training at calm environment. Number 8. Blue and Gold Macau. Ito ang entry point sa mundo ng malaking Macau. Ang ibon ito ay may bright blue wings, golden yellow chest at malaking tuka na kayang dumurog ng matitigas na nuts. Sa Pilipinas, ito ang isa sa pinakakilalang Macau, pero hindi ibig sabihin ay common o mura siya, ha. Ang legal, healthy, hand-tamed blue and gold Macau pwedeng umabot ng daan-daang libong piso. Idagdag mo pa ang malaking cage, play stand, imported pellets, nuts, toys, fruits, avian vet at mga vitamins. Ang Macau ay hindi lang pang display. Kailangan ito ng out of cage time at training. Kapag napabayaan, lagi naman tong sisigaw, mangangagat at pwedeng maging super aggressive. Macaws are used as Number 7. Scarlet Macau. Kung may beauty contest ang parrots, laging finalist ang Scarlet Macau. Red body, yellow wings, blue feathers, parang living flag of the rainforest. Kaya maraming collectors ang nangangarap magkaroon nito. Sa Pilipinas, mas rare at mas mahal ito kaysa sa ibang common large parrots. Ang presyo nito ay pwedeng umabot sa luxury level, lalo na kung hand-fed, tamed, at complete ang legal documents. Pero ang ibong ito ay sobrang loud, powerful at high energy. Hindi ito bagay sa maliit na bahay kung walang proper space. Kailangan ito ng malaking enclosure at maraming chew toys dahil kung walang sisirain na laruan, baka furniture ang tirahin nito. Sa wild, Macaws often mate for life. Kaya kapag nag-bond sila sa tao, malalim ang attachment, pero kapag mali ang handling, pwede rin silang maging jealous. Number 6. Green-winged Macau. Ito ay minsang napapagkamalang Scarlet Macau dahil pareho silang red, pero mas malaki ito, ha. May green band sa wings at mas massive ang overall build. Sa bird hobby,
kilala ang Green Wing Macau bilang gentle giant. Pero gentle does not mean easy. Malaki ito, malakas ang tuka at kailangan ng experienced handler. Sa Pilipinas, dahil rare at expensive, may kayang hobbyist talaga ito. Ang gastos dito ay hindi biro ha. Malaking cage pa lang super mahal na. Pwede ng kasing presyo ng motor. Tapos kailangan pa ng quality diet, toys, regular check-up at safe bird room. Imagine, kailangan ng room. Ang Green Wing Macau isa sa pinakamalalaking Macau. At dahil sa laki nito, kailangan ng super lawak na exercise area para manatiling healthy. Number 5. Moluccan Cockatoo o Salmon Crested Cockatoo. Ito isa sa pinakamaganda at pinaka-emotional na cockatoo. May pale pinkish white body at salmon-colored crest na sobrang ganda kapag bumubuka. Pero ito rin ang isa sa pinaka-challenging alagaan. Sobrang affectionate, sobrang clingy at sobrang lakas sumigaw. May mga owners sa ibang bansa na sumusuko dahil hindi nila kaya ang noise at emotional needs nito. Sa Pilipinas, super mahal nito dahil rare, regulated at high maintenance. Hindi sapat ang may pera sa pagbili. Dapat may dedication ka rin araw-araw. Ang bird na ito ay kilala sa napakalakas na scream sa maling environment. Pwede itong maging malaking problema sa kapitbahay at sa mental health ng owner. Number 4. Major Mitchell's Cockatoo. Ito ang isa sa pinaka-elegant na cockatoo sa mundo. Ang bird na ito ay may white and soft pink body. Tapos kapag binuka ang crest, makikita ang orange, red and yellow bands. Para itong crown na pang royalty. Sa Pilipinas, napaka-rare din ito. Kapag legal at captive bred, aasahan mong napakataas ng presyo. Hindi ito ordinaryong pet bird, pang serious exotic bird collector na ito. Mas independent ito kaysa sa ibang cockatoos, pero kailangan pa rin ng expert care. Hindi pwedeng kulang sa enrichment space at tamang diet. Kapag mali ang pagpapalaki, pwedeng maging nippy o difficult to handle. Sa Australia, kilala rin ito bilang pink cockatoo. Dahil sa ganda nito, maraming bird lovers ang tinuturing itong isa sa pinakamagandang cockatoos na nabubuhay. Number 3. Palm Cockatoo. Ito'y parang gothic royalty ng bird world. Black feathers, massive beak, tall crest at bright red cheek patches. Kapag nakita mo ito, parang prehistoric creature na may attitude. Ito ang isa sa pinakamahal na cockatoo sa buong mundo at sa Pilipinas. Kung meron mang legal specimen, siguradong sobrang mahal at sobrang bihira. Hindi ito para sa casual owner lamang. Kailangan ito ng super laki na space, experience care at matibay na enclosure. Napakalakas ng tuka nito kaya ordinary bird toys lang hindi kaya. Minsan, super bilis masira. Kailangan ng safe wooden materials at enrichment. Ang ibong ito ay kilala sa drumming behavior. Sa wild, gumagamit ang male ng stick o seed pod para gumawa ng rhythmic sound sa puno. Parang drummer na nanliligaw. Number 2. Golden Conure or Queen of Bavaria Conure. Ito'y may bright golden yellow na may green flight feathers. Malit ito kumpara sa Macau pero ang presyo at rarity nito pang-elitista. Bakit sobrang mahal? Dahil super rare, protected at highly regulated ang trade. Hindi ito ibon na basta-basta mo na lang makikita sa ordinary market. Kung may legal captive bred na available, malamang super duper expensive at kailangan ng kompletong dokumento. Ang Golden Conure ay intelligent, social at playful, pero kailangan ito ng flock-like interactions. Kapag nag-iisa at napabayaan, pwede itong ma-stress. Kahit conure ito, ang presyo nito minsan pwedeng lumapit sa mas malalaking parrots dahil sa rarity at conservation status. Ibig sabihin, hindi laging size ang basihan ng presyo. Minsan, rarity ang tunay na napagmamahal dito. And at number 1, Hyacinth Macau. Ito ang pinakamalaking flying parrot sa mundo.
Cobalt blue ang buong katawan, may yellow skin sa paligid ng mata at beak at may presence na parang luxury sports car ng bird world. Kapag may hyacinth macaw ka, hindi lang ito pet. Statement ito! Sa Pilipinas, ang legal hyacinth macaw ay sobrang rare at posibleng umabot sa milyon level ang gastos kapag sinama mo ang importation, documentation, enclosure, diet at lifetime care. At dahil endangered at heavily regulated, hindi dapat bibili nito ang walang malinaw na legal source. Ang hyacinth macaw ay may sobrang lakas na beak. Kaya nitong basagin ang matitigas na nuts pati mga kahoy. Pero kahit intimidating ang itsura, kilala rin ito bilang gentle giant kapag properly raised. Unique fact, sa wild, malaking bahagi ng diet nito ang palm nuts, kaya sa captivity, kailangan ng specialized diet na hindi basta-basta mabibili sa kanto. Kung tipid-tipid ang plan mo, hindi mo ito kayang bilhin o alagaan. Kaya yan guys, ang mga ibong halos mayayaman lamang ang kayang mag-alaga. Tandaan guys, mas okay na hindi alaga ng ibon. Mas okay na hayaan silang lumipad sa kanilang natural habitat. At syempre, hindi naman basehan ang presyo ng mga ibong ito. Lahat ng ibon ay importante sa mundo. At kung nagustuhan yung ating video, please comment, I love birds. At syempre, huwag niyo naman kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na sa ating maliit na channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito, at syempre, may Pinoy's World TV. Ching! Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!